Magandang gabi mga kabebe ko sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga mahal na OFW na gising pa riyan sa iba't ibang sulok ng mundo. Sabi nga nila, ang gabi raw ay para sa pagtulog. Pero para sa atin na may binaramdam o di kaya'y may gustong ibulong, ang gabi ang pinakamahalaga na kaibigan. Para nasa iba, masarap daw mag-isa sa gabi, walang istorbo. Pero sa totoo lang, mas masarap may kasama. Kahit boses lang sa radyo. Kahit man lang si Tito Bebe nyo, kasama nyo sa himpapawid. Nagbabantay sa mga puso nating naghahanap ng kalinga. Kasi nga, ang puso, kahit gaano katigas, minsan naghahanap ng yakap. O di kaya'y ng boses na magsasabing, "Kaya mo yan, kabebe, walang susuko. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magpapautang. Makikinig lang ako at magbibigay ng payo, libre. Kaya huminga ng malalim. Mga kabebe, ito na ang oras natin. Oras para sa puso. Oras para maglabas ng saloobin. May isang sulat na dumating ngayong gabi mula kay Marlon. Narito ang kanyang kwento na siguradong makaka-relate ang marami sa atin, lalo na sa mga naghahanap ng sarili. Tito Bebe, ako po si Marlon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pakiramdam ko kasi parang nawawala ako. Para akong bangka na walang direksyon, palutang-lutang sa gitna ng dagat. Ang bigat ng dibdib ko at ang dami kong tanong sa isip ko. Gusto ko lang siguro may makaranig ng nararamdaman ko. Kahit dito lang sa radyo, baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko. Mag-isa lang ako ngayon at ang dami kong iniisip. Dito sa Nagcarlan, parang walang nagbabago. Ang araw-araw ko, gising, trabaho sa health center bilang dietitian, uwi. Si Christy naman, sa barbershop niya sa tapat ng munisipyo. Amoy gupit at pomada lagi ang buhok niya pag-uwi. Sabi niya, ang sarap ng buhay dito, Marlon. Simple lang, walang gulo. Ako naman, ngingiti lang. Pero sa loob ko, may bumubulong na iba. Parang may kulang. Naaalala ko pa, minsan, habang naglalakad kami sa plaza, pagkatapos ng misa, hawak niya ang kamay ko, mahigpit. Sabi niya, ikaw lang sapat na, mahal. Pero ako, nakatingin sa malayo, sa mga bundok na nakapalibot sa amin. Gusto kong lampasan yon. Gusto kong makita kung ano ang nasa kabila. Sabi niya, bakit ka tahimik? Sabi ko, wala lang, napagod lang siguro. Pero ang totoo, napapagod na ako sa paulit-ulit. Sa parehong tanawin, parehong kwento. Si Christy, masaya sa maliit naming mundo. Ako, hinahanap ang sarili ko sa labas ng mundo niya. Ang trabaho ko bilang dietitian, nakakatulong ako. Pero pakiramdam ko, hindi ako nabubusog. Hindi ako kontento. Si Christy, ang galing niyang maggupit. Sabi niya, ikaw ba Marlon, masaya ka ba talaga? Hindi ko masagot ng diretso. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Kasi hindi ako masaya. Hindi ako kontento sa buhay na yon. Sa buhay na akala ko, sapat na. Marlon, may bisita ka? Narinig ko ang boses ni Aling Nena. Inayos ko ang salamin at papel. Pumasok ang isang babae, naka-corporate attire. Magandang hapon, Sir Marlon. Ako po si Miss Reyes, mula sa Regional Health Office. Ngumiti siya, profesional. Umupo siya, naamoy ko ang pabango niyang iba. Pinag-usapan namin ang mga programa at challenges. Habang nagsasalita ako, napansin kong nakikinig siya ng maigi. Sir Marlon, sabi niya, napansin ko ang dedication mo at ang galing mo sa pag-handle ng community programs. Naramdaman ko ang init sa pisngi ko. May isang posisyon kaming bukas sa Manila, patuloy niya, sa isang mas malaking ospital para sa isang dietitian na may vision. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Manila, ang salitang iyon parang kidlat sa tahimik kong mundo. Napatitig ako sa kanya. Ang mga salita niya, nagpaikot sa lahat ng pagdududa ko. Ang lahat ng pagnanais kong makakita ng iba. Interesado ka bang malaman ang detalye? Tanong niya. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko, may pinto na biglang bumukas. Isang pinto papunta sa labas ng Nagcarlan. Sa labas ng mundo namin ni Christy. Sa labas ng simpleng buhay na akala ko sapat na. Pero ngayon, hindi na. Hindi na sapat. Naiwan akong mag-isa sa opisina. Ang amoy ng disinfectant at lumang papel, nakakapanibago.
Tahimik na ang health center. Tanging tunog lang ng lumang electric fan ang naririnig ko. Hawak ko pa rin ang business card ni Miss Reyes. Manila. Ang salitang iyon paulit-ulit sa isip ko, parang sirena na umaakit. Sabi ko sa sarili ko, Marlon, ano ba ang iniisip mo? May Christy ka, may buhay ka dito, simple, payapa. Pero bakit? Bakit parang may kulang pa rin? Naaalala ko ang mga ngiti ni Christy, ang amoy ng pumada sa buhok niya pag-uwi, ang mga plano namin para sa maliit naming bahay. Sapat na raw iyon, sapat na para sa kanya. Pero para sa akin, hindi. Hindi ko masabi sa kanya. Ang bigat sa dibdib ko. Parang may dalawang Marlon na nag-aaway sa loob ko. Ang isa, gustong manatili. Ang isa, gustong lumipad. Gusto kong maranasan ang ibang mundo. Ang makita ang sarili ko sa mas malaking entablado. Pero paano si Christy? Paano ang lahat ng binuo namin dito? Ang ideya ng pag-alis, nakakatakot. Pero ang ideya ng pananatili, mas nakakatakot. Kasi alam kong, unti-unti akong mamamatay sa loob. Mamamatay sa pagkakontento na hindi naman totoo. Napatitig ako sa bintana, madilim na sa labas. Pero sa loob ko, nagliliyab ang isang apoy. Apoy ng pagdududa. Apoy ng pagdanais. Nasa filing cabinet ako. Inaayos ang mga lumang medical records. Pero ang isip ko, lumilipad. Naaalala ko ang pagbisita ni Miss Reyes kanina. Nag-follow up lang daw siya sa isang programa. Pero ang mga mata niya, iba ang sinasabi. Kumupo siya sa silya sa tapat ng mesa ko. Ang liwanag mula sa bintana, tumatama sa mukha niya. Sabi niyang, Marlon, hindi ka ba napapagod? Nagulat ako. Parang nabasa niya ang nasa loob ko. Sa ano? Tanong ko. Ngumiti siya ng bahagya. Sa paulit-ulit, sagot niya. Sa parehong tanawin, parehong kwento. Napatingin ako sa kanya ng matagal. Parang may salamin sa harap ko. Nakita ko ang sarili ko sa mga mata niya. Ang pagod na hindi ko masabi kay Christy. Ang pagnanais na hindi ko maipaliwanag. Ikaw ba? Tanong ko pabalik. Napapagod ka rin ba? Tumango siya. Kaya ako nandito, bulong niya, naghahanap ng bago. Ang mga salitang iyon, tumago sa akin. Parang may nagbukas na pinto sa loob ko. Ang amoy ng disinfectant sa health center. Hindi na nakakapanibago. Ngayon, parang amoy pag-asa. Amoy posibilidad, pero kasabay noon, ang bigat ng konsensya. Si Christy, ang buhay ko dito, ang mga pangako. Pero sa bawat sulyap ko kay Miss Reyes, sa bawat salitang binibitawan niya, lalong lumalabo ang linya. Lalong lumalalim ang pagdududa. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Pero alam kong, hindi na ako makakabalik sa dati. Nasa loob pa rin kami ng health center. Tahimik na ang paligid. Kami na lang ni Miss Reyes ang naiwan. Ang amoy ng gamot, mas matapang ngayon. Nakaupo ako sa mesa ko. Siya naman, nakatayo sa tapat ko. Ang mga mata niya, may lungkot. Marlon, simula niya. May kailangan akong sabihin sa'yo. Kinabahan ako. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ano yon? Tanong ko. Hindi ako kasing simple ng iniisip mo. Sabi niya, may pinanggalingan din ako. May mga obligasyon. Kumunot ang noo ko. Obligasyon? Ulit ko. Oo, sagot niya. Sa Maynila. Sa pamilya ko. May kapatid akong pinag-aaral. Kaya ako nandito. Para makahanap ng mas magandang oportunidad. Para makatulong. Pero hindi ibig sabihin na wala akong bitbit. Hindi ako basta-basta makakalis. Kahit gusto ko. Natahimik ako. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ko. Ang pag-asa kanina, biglang lumabo. Ibig mong sabihin, hindi ka libre? Tanong ko. Walang sino man ang ganap na libre, Marlon, bulong niya. Lalo na sa mundong ito. Pero akala ko rin, madali lang, putol niya. Pero ang totoo, mas komplikado ang lahat. Kaya ba, parang may pader sa pagitan natin? Tanong ko. Hindi pader, sagot niya. Siguro mga tali lang. Mga tali na mahirap putulin. Kahit gusto mo, kahit gusto ko, sagot niya. Ang mga salitang yon, parang yelo, dumikit sa puso ko. Hindi lang pala ako ang may pasanin, siya rin. At mas lalong naging mahirap ang lahat. Hindi ko kayang iwan ang pamilya ko, Marlon. Sabi niya habang nakatingin sa malayo. Sabi ko, pero paano tayo?
Sabi niya, walang tayo. Parang sinaksak ako sa dibdib. Sabi ko, akala ko may pag-asa. Sabi niya, ang pag-asa minsan nagiging pangarap lang at ang pangarap hindi laging natutupad. Sabi ko, kaya ba, aalis ka na? Sabi niya, kailangan kong bumalik sa Maynila. Kailangan kong harapin ang responsibilidad ko. Sabi ko, paano ako, Miss Reyes? Paano ang mga plano ko? Sabi niya, Marlon, hindi ako ang sagot sa mga tanong mo. Hindi ako ang magbibigay sa iyo ng kalayaan. Ang kalayaan nasa loob mo. Sabi ko, pero ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para nangarap ulit. Sabi niya, minsan ang dahilan nagiging hadlang. Hindi ko kayang ipagpatuloy ito. Hindi ko kayang saktan ka. At laling hindi ko kayang saktan ang sarili ko. Sabi ko, ibig mong sabihin, tapos na talaga. Sabi niya, hindi pa nga nagsisimula. Tapos na, tumalikod siya. Sabi ko, Miss Reyes, hindi siya lumingon. Hinabol ko siya. Sa gilid ng plaza, malapit sa lumang puno ng akasya, nakahawak ako sa braso niya. Miss Reyes, sandali lang. Hindi ko kayang hayaan kang umalis ng ganito. Hindi ko kayang pumalik sa dati kong buhay. Sa buhay na parang kulungan. Ikaw ang nagbukas ng pinto. Ikaw ang nagpakita sa akin na may iba pa. Na may mas malalim pa sa mga bundok ng nagkarlan. Alam ko, may responsibilidad ka. Pero, paano naman ako? Paano naman tayo? Hindi ba may konting pag-asa kahit maliit lang? Kahit 1% lang, handa akong sumama sa'yo. Kahit saan ka magpunta, kahit sa Maynila pa. Haharapin ko ang lahat. Basta, wag mo lang akong iwan dito. Wag mo lang akong ibalik sa dilim. Sa pakiramdam na hindi ako nabubuhay, na humihinga lang ako. Miss Reyes, please, tumingin ka sa akin. Sabihin mo na wala talaga. Sabihin mo na hindi mo rin ako naramdaman. Kasi kung hindi mo sasabihin yan, hindi ako susuko. Hindi ako titigil. Hindi ako babalik sa buhay na yon. Sa buhay na ikaw lang ang nakapagpabago. Ikaw lang ang nakapagbigay ng kulay. Kahit sandali lang. Kahit panandalian lang. Pero sapat na yon para malaman ko na hindi ako pwedeng bumalik sa dati. Nandito pa rin ako sa ilalim ng lumang akasya sa gilid ng plaza kung saan kita huling nakita, Miss Reyes. Ang huling tingin mo, malungkot pero may pag-asa. Umalis ka. Hindi ako sumama. Naiwan ako dito. Pero hindi na ako ang Marlon na nakakulong. Dinala mo ang bahagi ng puso ko. Pero iniwan mo ang pinto papunta sa sarili ko. Sa mga araw na lumipas, naglakad-lakad lang ako. Sa mga kalsada ng Tagkarlan. Ngayon, may iba akong nakikita. Ang mga ngiti ng mga bata. Ang amoy ng sariwang tinapay. Ang simoy ng hangin. Hindi na ako bumalik kay Christy. Hindi ko na kayang magpanggap. Masakit, pero kailangan. Kailangan kong maging totoo sa sarili ko. Wala pa akong plano. Wala pa akong direksyon. Pero may pakiramdam ako na tama ito. Na sa wakas, humihinga ako ng malaya. Hindi na para sa iba, kundi para sa akin. Salamat, Miss Reyes. Salamat sa paggising sa akin. Ngayon hahanapin ko ang sarili ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam ko, hindi na ako babalik sa dati. Ito na ang simula ng bagong ako. Isang Marlon na handang harapin ang lahat, kahit mag-isa. Malaking tulong ang pagbabahagi ng kwento ko. Ngayon, kahit masakit ang mga desisyon, alam kong ito ang tamang landas. Handa na akong harapin ang bukas, bitbit ang aral at pag-asa. Ako na ang bahala sa susunod na kabanata ng buhay ko. Paalam. Mga kabebe, narinig niyo ba ang kwento ni Marlon? Ang hirap magdesisyon pag ang puso mo hati. Pero minsan, kailangan mong piliin ang sarili mo. Hindi ibig sabihin na masama ka. Ibig sabihin lang, tao ka. May sarili kang pangarap, may sarili kang direksyon. Parang sa jeepney lang yan, kabebe. Minsan, sumasakay ka sa ruta ng iba. Kasama mo sila, masaya kayo. Pero pagdating sa dulo, hindi pala yun ang destinasyon mo. Kailangan mong bumaba. Kailangan mong maghanap ng sarili mong sakay. Masakit? Oo. Mahirap? Sobra, lalo na kung may maiiwan kang mahalaga. Pero ang tanong, mas masakit ba kung mananatili ka sa maling ruta? Kung patuloy kang magpapanggap na masaya ka sa hindi mo naman talaga gusto?
Ang buhay kabebe, hindi lang tungkol sa pagmamahal sa iba. Tungkol din yan sa pagmamahal sa sarili mo. Sa paghahanap ng sarili mong liwanag. Kahit pa kailangan mong lumayo sa nakasanayan, kahit pa kailangan mong magsimula ulit, hindi ka selfish kung pinipili mo ang kapayapaan ng sarili mong kaluluwa. Minsan, ang pag-alis, yan ang pinakamalaking pagmamahal na maibibigay mo. Hindi lang sa sarili mo, kundi pati na rin sa taong iiwan mo, para pareho kayong makahanap ng tunay na kaligayahan. Kaya Marlon, sige lang, hanapin mo ang sarili mo. At sa inyong lahat, kabebe, huwag matakot maglakbay, kahit mag-isa, dahil sa dulo ng lahat, ang sarili mo lang ang kasama mo. Ayan, mga kabebe, tapos na naman ang ating tsikahan at sa bawat kwentong inyong ibinabahagi, lalo akong humahanga sa inyong tapang at katapatan. Thank you for opening your hearts to me, as always. Ngayon, gusto kong iwanan sa inyo ang wisdom ni Maya Angelou, isang dakilang makata. I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Mga kabebe, sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay ninyo sa iba, huwag niyong kalimutang ramdamin ang halaga ninyo. Huwag kayong magmadali sa pag-ibig o sa paghahanap ng kasagutan. Ang tamang pag-ibig ay hindi minamadali. Dumarating iyan sa tamang panahon kapag handa na ang puso mo. Ang importante ay kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo dahil iyon ang mararamdaman at matatandaan ng mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag kang mapapagod maghintay at maging mabuti sa sarili mo. Kung nakatulong ang ating usapan ngayong gabi, itag niyo ang inyong mga kaibigan na kailangan ding makarinig ng ganitong mensahe. Spreading love is our mission, mga kabebe. Please turn on those notifications and subscribe para hindi kayo maubusan ng upuan sa ating next kwentuhan. At syempre, sa comment section, sabihin niyo sa akin kung ano ang ginagawa ninyo para iparamdam sa sarili ninyo na kayo ay mahalaga. Maraming salamat muli sa inyong time and trust. Remember that you are worthy of the greatest love the universe can offer. Until our next heart-to-heart talk, Tito Bebe is sending love and light. Good night, everyone.